At samahan po ninyo ako sa aklat po ng Revelation or pahayag, yung ating pong passage na binasa po last Sunday. So ito po ulit yung ating babasahin. Okay, Revelation 21 verses 1 to 4. Ito po yung ating passage. Isa ko sa mga passages po natin. Okay, so Revelation 21, 1 to 4 o pahayag 21, 1 to 4. Okay, sige po. Tayo pong lahat ay sandaling tumayo muli para po sa pagbasa. Aklat po ng pahayag o Revelation. Tingnan po natin sa ating mga Biblia. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po natin manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito na muli po kami po ay makakapakinig ng katotohanan mula sa iyo pong salita. Gabayan niyo po kami sa katotohanan ito at ang inyong pong lingkod. Patuloy po kong humingi sa iyo ng kapatawaran sa akin pong mga kasalanan at karunungan, Ama. Dalangin ko din po sa tulong po ng Santong Espiritu sa paghahayag po ng iyong salita. At ikaw po lamang ang patuloy na maging focus po namin sa umagang ito, Panginoon. Ang bawat isa na makikinig, O Diyos, ay patuloy po kaming makapagbigay ng atensyon sa katotohanan ito at hindi po maging balakid ang mga distractions na maaaring gamitin ng kaaway po sa amin. Ikaw lamang po ang siyang maitaas namin sa amin pong pakikinig at paglalapat ng inyo pong salita sa amin pong mga buhay. Salamat po muli, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Nakakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So, this is the second part or the last part ng ating pong series about the core of Christian hope. And one of these ay ito pong tinatawag nating life everlasting o buhay na walang hanggan. So last Sunday po, atin pong napakinggan yung tinatawag nating panahon o kung kailan ba nagsimula ang buhay na walang hanggan. Sapagkat taliwas ito sa ating, minsan siguro ito ho ang naging view po natin na itong everlasting life ay panghinaharap pa. Yan. So, kumbaga ito ay isang future na pangyayari pa lamang sa atin. But actually, it is already a present reality. So, nagsimula na po ang buhay na walang hanggan nung tayo po ay sumampalataya sa atin pong Panginoong Jesus. So, nandun na po yung eternal life. Sapagkat yung soul po natin, yung ating pong kaluluwa, so yan po ay redeemed. So, tinubos na at hindi na muling mamamatay. Amen po ba? Amen. Ano po? So, yung kaluluwa po natin, so tatahan po yan sa Panginoon. Doon sa tinatawag po nating intermediate state, sa kasalukuyan po nating panahon. Pero may pangako pa po ang Diyos. So, hindi lang po tayo mananatili doon sa intermediate state for eternity, but because meron pa po tayong tinatawag na resurrection o pagkabuhay muli. Yung pong nakaraan po nating pinag-aralan, resurrection of the body. And doon po sa resurrection of the body, makikita na po natin yung fulfillment noon pong purpose ng Diyos sa atin, na kung saan yung pagliligtas niya o yung salvation. So, both soul and body. Okay? So, hindi lang yung kaluluwa natin ang sa layunin ng Diyos ay maliligtas, kundi maging ang ating mga katawan. Kaya ang ating katawang pisikal, bagamat in the meantime, ito po ibabalik sa lupa, ay muli po itong bubuhayin ng Panginoon at papalitan ng katawang hindi nabubulok. O yung tinatawag po nating glorified body. At
Kapag nangyari po yan, kapag ka nagsanib na po, yung tinatawag po nating soul and yung glorified body, saka po yung tinatawag po nating walang hanggan. Ano ho? So, eternity future, or ito yung tinatawag po nating uh, eternal state. Ano po? Ng isang mananampalataya. At ganoon din po yan sa isang unbeliever. Same din po ito dun sa unbeliever. So, meron din pong soul and body. Ano po? Ang kaibahan lang, so ito ho'y magaganap doon sa Great White Throne Judgment upang husgahan sila o hatulan sila at dalhin po sila o itapon sa ikalawang kamatayan. Yung tinatawag po nating Gehenna, ano po, or dagat-dagatang apoy. So, yun po yung makikita ho natin. Ano ho? So, hindi ho disembodied spirit ang mananatili ho sa walang hanggan o kumbaga walang katawan ang isang tao ho pagdating sa langit for eternity, kundi both soul and body. At dito po sa life everlasting, so nakita po natin, yung ating unang punto ho is the when of life everlasting. It is already a present reality and also a future event. And as to the timing of this itong katotohanan pong ito, we have seen that it is both a present and future. And before then, we have a foretaste of life everlasting through the redemption of our souls. That's why, ngayon, sa ating pamumuhay Kristiyano, so nalalasap na ho natin yung tinatawag po nating buhay na walang hanggan. So itong stage ho ng buhay natin ngayon na tayo ho ay may katiyakan na po ng kaligtasan sa Panginoon is already a foretaste of eternal bliss or eternal glory or eternal blessing with God. Ano po? Kaya, kumbaga, sa buhay natin bilang Kristiyano, laging nandoon yung ating joy, yung kagalakan natin sa Panginoon, yung satisfaction po natin sa Panginoon. Ano? Yung appreciation po natin sa mga pagpapala po ng Panginoon. Yung mga dating hindi naman natin napapansin na galing sa Diyos, ngayon napapansin na natin. Na-appreciate na po natin. Yung mga mumunting bagay na galing sa Diyos na nakikinabang po tayo, na ipagpapasalamat na rin po natin sa Panginoon. Sapagkat ito yung naging bunga po ng ating pananampalataya sa Kanya. Nung tayo tumanggap sa ating Panginoon. Kaya, this is about, sabi nga, yung present na katotohanan. Or this is a present reality also. Okay? But only when our bodies have also been given new life, will we really live as God intended. So, darating pa lang yung tinatawag po nating fulfillment o yung completion noong intention po ng Diyos sa ating kaligtasan. Kasi nga, sa ngayon, ang sitwasyon po natin is yung soul pa lang po natin yung redeemed at yung katawan po natin is still nagkakasala pa rin. Ano po? Kaya mayroon po tayong tinatawag na physical death. So mamamatay pa rin po tayo physically. But wala nang kamatayan sa ating kaluluwa at ang kamatayan physical, although nakaamba pa rin, so pupunta na ho tayo doon sa intermediate with the Lord. And babalik doon sa tinatawag po nating second coming at muli pong pagsasanibin yung katawan natin at yung ating kaluluwa. Ano po? So yun po yung sitwasyon. And sa pagpapatuloy po natin sa ating susunod na heading po, makikita po natin kung ano naman ang buhay na walang hanggan. So what is life everlasting? So doon sa ating unang tanong o doon sa ating unang punto, kailan ba nag-umpisa ang walang hanggang buhay? Dito po naman sa ating pangalawa na katotohanan, ano ba ang walang hanggang buhay? Kaya ito ho it speaks of the quality ng tinatawag po nating everlasting life. So, number 2 is the what of life everlasting. So, first is the when, and then number 2 is the what of life everlasting. And propositionally, we have to understand that life everlasting doesn't only mean eternal existence in consciousness. So, eternal life doesn't only mean existence for eternity. Ano po? Hindi lang po ibig sabihin na iiral ka sa walang hanggan at may kamalayan ka sa walang hanggan. Hindi lang po yan ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. Kundi, sabi dito, because it also applies to those who are condemned for eternity. So, hindi lang po yan para sa atin applicable na pagdating sa walang hanggan,
meron tayong existence and consciousness. Para din sa mga pupunta ho sa walang hanggang kamatayan, nandun pa rin yung kanilang existence and consciousness for eternity. Ang kaibahan is eternal damnation. Ano po? Samantalang sa mga iniligtas, eternal salvation or eternal blessing. Di po ba? So yun po yung ito makikita natin. And what makes life everlasting a thrilling moment for us is that we will live forever in the blessings of God. So, kung ngayon, sa buhay natin, na tayo ho is prior doon sa intermediate state, so, na-enjoy na po natin yung blessings ng Panginoon. But, kung pag dumating na yung eternal state, so, taglay na po natin yung katawan at yung ating kaluluwa. Magkasama na po yan. So, hindi mo natin maiisip o mawawari kung ano pa yung blessing ho na ibibigay pa sa atin ng Panginoon kapag tayo ho ay nasa Kanya ng presensya. Diba? So, kagaya ngayon, so, ano yung mga blessings ng Panginoon meron po tayo? So, yung pangailangan natin sa buhay, pagkain, tirahan, So, there are lots of ways na makita natin yung blessing ng Panginoon bukod pa sa spiritual. So, sa langit, ganun din. Okay? So, bagamat we are privileged na makakasama na natin ang Panginoon, aside of that, so mas ma-enjoy pa natin yung blessings higit na meron po tayo dito sa lupa. Kaya, kung tutusin po, hindi ba tayo ho ay namulat doon sa konsepto na ang langit ho ay puro ulap, na ang langit ho ay parang lumulutang ka, di ba? Na parang lumilipad ka. So, parang magkakapakpa ka ba? Parang ganon. So, kung titingnan po natin sa Bible, hindi siya ganon. Kundi, ang langit to is para siyang isang bansa. Ang langit to ay para siyang isang lugar din na katulad ho ng ating mundo. But on a different, in a different state or on a different level. Kasi meron pa rin puno. Meron pa rin ilog. Okay? So, way pa rin po ng Diyos para ipabatid niya sa atin ang kanyang pagpapala. Ano po? That's why it is a thrilling moment for us that we will live forever in the blessings of God. Eternal blessing, mga kapatid. Samantalang doon sa walang hanggang kamatayan ay eternal curse or eternal damnation. Pagpapahirap sapagkat wala ho yung blessing ng Panginoon. Ano po? Malayo po sila doon sa blessed presence ng Panginoon o mapagpalang presensya ng Diyos. Kundi ang presensya ho ng Panginoon doon ay bilang Diyos na makatarungan. Kaya dito ho makikita natin, mga kapatid, that in this life, the quality of our existence is different as compared with eternal death. And also, it is different as compared with our situation right now, na tayo po ay nasa sitwasyon po na kung saan ay na-enjoy na po natin ang pagpapala ng Panginoon. Kaya para po sa ating subpoint, makikita po natin that what is everlasting life? It implicates a blessed and loving relationship. So, ang unang kahulugan ng buhay na walang hanggan ay ang pagkakaroon ng isang mapagmahal at mapagpalang relasyon. Sapagkat ang sabi po ng John chapter 17 verse 3, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you sent or you have sent. So the word know here speaks of relationship. Mga kapatid, hindi ho basta lang ito intellect or kaalaman patungkol sa Diyos o patungkol sa ating Panginoong Jesus. It signifies a blessed and a loving relationship. That's why life everlasting implicates relationship. The idea of knowing here is that there is an existing relationship between you and God. Kaya sinasabi natin we know Him because meron tayong relasyon sa Kanya. At nagsimula yan sa ating pananampalataya, hindi ba? Matapos nating tanggapin ang Panginoong Jesus. And it is an existing relationship between you and God by His love in Christ. On the contrary,
in Matthew 7:21 to 23, so ito naman yung mga taong professing na sila ho ay sa Panginoon, dahil ang sabi po doon, not everyone who says, Lord, Lord, will enter into the kingdom of God. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kanyang kaharian, kundi kung sino lang ang may relasyon sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon, matapos sabihin ng mga taong ito, Panginoon, nagpagaling kami, Panginoon, nagpalayas kami ng mga masasamang espiritu, Panginoon, ganito, ganyan, ganyan. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? Hindi ko kayo kilala. I never knew you, you who practice lawlessness. Anong ibig sabihin ng Panginoon, I never knew you? Ibig sabihin, hindi siya omniscient? No. Ang sabi ng Panginoon, I never knew you, ibig sabihin, wala kayong kaugnayan sa akin. Hindi ko kayo kilala sapagkat wala kayong relasyon sa akin. Kaya, relasyon, mga kapatid, ang tinatawag po nating determinant kung ikaw ay sa langit o hindi sa langit o sa impyerno. It signifies a blessed and a loving relationship. That's why it is denoted by experiencing the love of God and receiving the blessings of God. The only way para matiyak natin ang buhay na walang hanggan ay kung meron po tayong relasyon sa Panginoon. Kung merong nag-i-exist na relasyon tayo sa Panginoon. Meron ba? At kung meron, may buhay na walang hanggan. It is true to each one of us na may buhay na walang hanggan. Kung tayo ho ay may relasyon sa Panginoon. And to know God is to live in a continued, conscious existence in a blessed relationship with God. So, meron tayong kamalayan. Hindi lang ho tayo basta umiiral, kundi meron tayong kamalayan sa pagkakaroon po natin ng relasyong ito sa Diyos. Kaya, ang puso ba natin ay punong-puno? Punong-puno ba ng kagalakan at pag-asa? Sapagkat alam mong meron kang relasyon sa Kanya. Masaya ba tayo? At may pag-asa ba tayo sa mga oras na ito? Sapagkat meron tayong personal na relasyon sa Kanya. Amen, mga kapatid? Amen. Hindi ho pwedeng may percentage ho ang ating katiyakan dito sapagkat guaranteed ho ang buhay na walang hanggan na buhat po sa Panginoon. That's why this is a blessed, loving relationship. It implicates a blessed and a loving relationship. That is eternal life or everlasting life. And then number 2, life everlasting is an indescribable reality. So, kung titingnan po natin sa Biblia, hindi ho masyadong detalyado kung ano ho ang buhay na walang hanggan o anong klaseng buhay po meron sa buhay na walang hanggan. Doon ba may gadget? Di ba? Pagka tayo ay masyadong nag-i-imagine. So, sa langit ba ay kailangan pa tayong ma-entertain? Sa langit ba ay meron pa rin boring na panahon? Kumbaga, di ba dito sa atin sa mundo, pagka idle time, so walang buhay, So boring mo tayo. Pero doon ba sa langit may ganon? Kasi ang sabi lang ng Biblia, aawit tayo sa Panginoon. Ibig sabihin ba yung pag-awit natin sa Panginoon ay unlimited? Ibig sabihin ba, paulit-ulit lang yung ating pag-awit sa Panginoon? Hindi po ganon. Although wala po sa Biblia na sinasabing ganito, ganyan ang buhay po natin. But only na makikita po natin is dito po sa Revelation 21. So doon po sa atin pong binasa kanina. At kung mapapansin po natin sa Bible, so it is an indescribable reality because kung titingnan po natin una po sa Bible, 4 na kabanata lang po ang makikita ho natin, mababasa na kung saan wala hong kasalanan or hindi ho present ang kasalanan. Saan ho yan? The first 2 chapters and the last 2 chapters of the Bible. Genesis 1 and 2
and Revelation 21 and 22. Hindi ba? And doon sa panahon na yon, mahirap pakaisipin, mahirap i-imagine yung anong buhay ba ang buhay na kung saan wala na yung kasalanan. Kumbaga wala na tayo sa presence ng kasalanan. Ang ating lang pagbabatayan is kung ano po yung sinabi po dito sa 21 ng Revelation. Kaya, the more amazing fact in this life is that sin has ceased to exist and that we will be completely free from the presence, corruption, and influence of sin. So, kasi ngayon, mas madali tayong makapag-isip kung anong buhay meron po tayo ngayon na kung saan meron pong presence of sin. Pero pagdating na doon sa langit, na wala ng presence of sin, para siyang misteryo para sa atin. So, meron pa rin bahagi na mysterious para sa atin na doon bakit may pagkain pa rin? Bakit may puno pa rin? Bakit may ilog pa rin? Sabihin ba, may tag-init doon? At kapag nainitan ka, liligo ka doon sa ilog na yon. O tagbanas. Ibig sabihin, magugutom ka pa rin sa langit. Kaya may puno, may pagkain. Paraiso nga paradise. Hindi ba? Kaya, this is an indescribable reality. Okay? And it says in Revelation 21:3 and 4, so tingnan po natin muli mga kapatid, doon sa atin pong passage kanina. Revelation 21:3 and 4 says, "And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them as their God." And then verse 4, "He will wipe away every tear from their eyes." O papahirin niya ang luha sa ating mga mata. At wala ng kamatayan, wala ng pagdadalamhati, wala ng pagluha, wala ng kasakitan, sapagkat wala na ang dating mga bagay. The former things have passed away. And even the first heaven and the first earth, sabi dito, had passed away. Wala na ang dating langit at ang dating lupa. Ito yung tinatawag nating pagkagunaw. Sa terminology po natin, yung pagkagunaw. So, as in, mawawala po ito. Okay? The present heaven and earth, mawawala po yan. Kahit ipagmalaki ho ng siyensya kung gaano kalaki yan. Pero, dito po sa Bible, makikita ho natin na meron pong bago. So, there will be a new heaven and a new earth. At hindi na ho ito katulad ng hugis ng mundo natin. Sapagkat dito, sabi ho, walang dagat. There will be no sea. For in the sea was no more. At makikita ho natin yung dimensions po nitong new earth ay meron po siyang sukat. Na based po sa computation, ay katumbas ho ito ng isang bansa na fit. Sabi nga, kaya ho mag-accommodate ng bilyong katao. Yan. So, yun po yung laki niya. Okay? That's why, isipin natin po. Come to think of a life free from sin with a body that will no longer sin. Hindi ba't kumbaga ito ay kapanapanabik para sa atin? Hindi ba, mga kapatid? Na ito ay kapanapanabik na wala na tayo sa presensya ng kasalanan at ang katawan na nating taglay rito ay hindi na magkakasala. Kaya sigurado po ako na yung katuwaan po natin dito sa panahong ito ay walang pagsidlan. Okay? No human language can describe or put in detail the marvels of our eternal dwelling with God. Kasi wala nang kasalanan Kaya yung mga ini-imagine natin na keso ganito, ganyan, na baka magugutom ka, keso mainitan ka, ayon yan doon sa ating kaisipang may bahid ng kasalanan. Pero doon sa langit, kung saan nandoon ang presensya ng Panginoon, sa presensya pa lamang ho ng Diyos, nandoon na yung ating satisfaction and joy. At magpasawalang hanggan na po natin siyang kasama. Hindi ba? Kaya ito yung kumbaga thrilling part sa buhay po natin. Kaya we
we live, nabubuhay po tayo ng may pag-asa. Para po dito. So, isang talata po na nais ko pong bahagi or basahin is ito pong vision ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 12. Tingnan po natin. 2 Corinthians chapter 12 verses 2 to 4. Okay, so ano po ito? Ito ho ay tungkol sa pangitain or actually pangitain to, but it was an actual event na si Apostle Paul po ay dinala ho sa third heaven kung saan nandun po ang Panginoon. So sabi po dito, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven, whether in the body or out of the body, I do not know, God knows. And I know that this man was caught up into paradise, whether in the body or out of the body, I do not know, God knows. And he heard things that cannot be told, which man may not utter. So kumbaga yung luwalhati ng kalangitan, wala hong salitang kayang maglarawan. Ano po? Ayon po sa personal na nakaranasan po ni Apostol Pablo. Kaya it is an indescribable reality sapagkat ito ho ay reflection po ng Panginoon. Reflection ho ng kanyang character bilang Diyos na maluwalhati. Kaya kung tayo ho sa mundo, sabi nga, kahit tayo ho ay panatag na sa ating kaluluwa, tayo ho ay pipiling sa Panginoon. Pero meron pa rin ho tayong longing sa mga makabundong bagay. Meron pa rin ho tayong longing sa mga nakikita natin. Hindi naman tayo makikinabang for eternity. Kaya ang lagi hong paalala ho sa atin, seek things which are above and not the things that are on earth. Set your minds on things above. Hindi ba? Colossians chapter 3. Kung saan naroon ang Panginoong Jesus, doon natin ituon ang ating mga kaisipan. Doon natin ituon ang ating atensyon. Huwag sa mundo. Kasi yan ay mawawala sa takdang panahon. Amen po ba? Amen. Kaya dito po sa ating pangalawang so the what of life everlasting. So bagamat nandun yung ating amazement and we are speechless for the glory of this everlasting life, we must keep on seeking God and set our minds, sabi dito, to the things that are eternal, at ito ang quality of life na tinatawag. The foretaste of life everlasting is the quality of life that we have in Christ. The present life. Na hindi lang tayo binuhay muli spiritually, kundi meron tayong dekalidad na buhay sa Panginoong Jesus. Okay? And our next heading here, or last heading po natin, is the where, o saan. So, yung ating pangalawa is the quality. What is life everlasting? Dito naman sa pangatlo is the where, o saan. Saan ba mangyayari itong buhay na walang hanggan? So, where does life everlasting take place? And the scripture often speaks of the location. Where? Saan? Sa Old Testament pa lang po, meron na po yan. Nandun na po yung tinatawag po nating location. Isaiah 65:17. Okay, tingnan po natin sa Isaiah. In Isaiah 65:17 to 19, ito po yung ating makikita. Okay. Isaiah 65:17, for behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered or come into mind, but be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem to be a joy, and her people to be a gladness. I will rejoice in Jerusalem and be glad in my people. No more shall be heard in it the sound of weeping and the cry of distress. So there's the new heaven and the new earth. Nasa Isaiah pa lang po mga kapatid, makikita na po natin. 66 verse 22.
For as the new heavens and the new earth that I make shall remain before me, says the Lord, so shall your offspring and your name remain. So, kasi ang sinulatan ho dito is ang Israel, ang bayang Israel. So, unang ipinahayag po ng Diyos ang katotohanan ito sa Israel. Di ba? So, yun po yung makikita ho natin. And in 2 Peter chapter 3, verse 13, okay, so sabi po rito, but according to His promise, we are looking for new heavens and new earth in which righteousness dwells. Kung saan nananahan ang katuwiran sa bagong langit at bagong lupa. Kaya, it is the renewed earth where the redeemed human beings will dwell in. So, parang ina-address nito yung ating concept or yung mindset of view na doon tayo sa langit. Ano? Pag namatay tayo, ang eternity natin ay doon sa third heaven. Pero taliwas po yan sa sinabi ko ng banal na kasulatan. Kasi, ang mangyayari po, mawawala po yung langit at lupa. Ano ho? So, the present heaven and earth ay mawawala. And mula doon sa third heaven, bababa itong tinatawag po nating new earth o bagong lupa. Na kung saan, ito ho ang magiging pangwalang hanggang tirahan ng mga anak ng Diyos. Amen, mga kapatid? Parang hindi kayo excited dito eh. Ano? Baka mas nagagandahan tayo sa mga palasyo na nakikita natin dito sa mundo. Ano? Baka nandun yung ating amazement sa mga magagarang kaharian or ano ba tawag dito? Castles, kastilyo, ano, o mga palasyo. Doon pa lang kita na natin, ang pagkaganda, ang pagkataas. O may mga patusok-tusok pa. May nakikita ho tayo dyan. Ano ho, na may patusok din yung structure ng kanilang church. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi po yan ang sinasabi po sa atin ng Bible. Ano po? Thinking that if God's plan were simply to take us to heaven for eternity, there would be no need for a new earth. So what sense, sabi nga, kung ang isip natin, doon tayo dadalhin ng Panginoon. Samantalang ang sabi ng Bible, merong bababa mula sa langit na siyang magiging tirahan ng mga anak ng Diyos. Kaya, it's supposed to be na ang ating kaisipan ho is, we're waiting for the new earth to come from heaven. Okay? At hindi ho yung, ang isip natin ay doon, papunta lang sa langit. Sapagkat ang sabi ng Biblia, meron pong tahanang bababa o merong isang bagong langit o bagong lupa na bababa na siyang magiging tirahan po ng mga anak ng Diyos. Okay? The scripture tells us otherwise. There will be a new earth with a capital which is called the New Jerusalem o Bagong Jerusalem. Yung binanggit po dito sa Revelation. Kaya, mga kapatid, ayo ho ba'y may pag-asa pa rin ngayon sa buhay? May pag-asa pa rin ba? At ang pag-asa ho natin ay nakaangkla ho sa katotohanan ito. Na sa darating na panahon, makakasama ho natin ang Panginoon. Taglay na natin ang katawang hindi nagkakasala at magpasawalang hanggan na po nating tatamasahin ang pagpapala, ang kagalakan, ang kapanatagan, at ang lahat-lahat. Ano ho? Sapagkat kasama natin ang Panginoon. God, sabi dito, okay? God will dwell with them and they will be His people and God Himself will be with them as their God. Ito ho ang, sabi nga, exciting part na meron po tayo. Habang tayo ho ay napapagal sa buhay, sa paglilingkod natin, marami tayong mga uncertainties na nakastore sa isip natin. Marami tayong what-ifs sa isip natin.
Paano kung hindi naman talaga ako dito? Di ba? Paano kung ang kalooban ng Diyos sa akin ay wala ako sa ministry? Ay kailangan mo ng paalala, kapatid. Ano ho? Sapagkat ang sabi ng Biblia, ito ho ay foretaste ng ating eternal blessing sa Panginoon. Walang hanggang kaligayahan sa piling po ng Panginoon. And to conclude this message, if we lose sight that the new earth is to be our final home, it can be easy for us to detach ourselves from the physical aspects of reality and to think that bodily existence on the earth is a hardship rather than a blessing. Kaya ang lesson ho nito sa atin, bagamat tayo ho ay nasa physical na bahagi pa rin, ituring nating pagpapala, pa rin, itong physical na realidad na meron po tayo. Sapagkat ang ipinangako po sa atin ng Diyos ay kahalinturan din. May pagkakahalintulad din sa mundo na ating kinatatayuan ngayon. But the problem here is, may presensya po ng kasalanan dito. Pero sa new earth, wala na hong presensya ng kasalanan. But when we recognize that the earth itself is to be our permanent home, we can see this present world as a blessing and foretaste of the beauty and blessing that God has in store for us in the world to come. Kaya ipagpasalamat natin sa Panginoon. The creation. Ginagamit ito ng Diyos para ipabatid sa atin ang kanyang blessing, pagpapala niya sa atin. Ang lahat ng meron sa mundo, elemento para sa ating buhay, para tayo mabuhay, ipagpasalamat po natin sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na pinag-aralan po natin itong life everlasting is masyado tayong mag-focus doon at wag na nating bigyang atensyon ang kasalukuyan. O maging pabaya tayo sa ating buhay na meron po tayo ngayon. So maging ilaw po tayo ng katotohanan ito. Na ang pangako ng Diyos ay isang mundo na isang paraiso na siyang magiging tahanan ng kanyang mga iniligtas. Magpasawalang hanggan. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong salita. Sa katotohanan pong ito, patuloy po kaming maging matibay at manindigan sa aming pananampalataya at katayuang hindi ho mabubuwal ng kahit anuman sa mundong ito. Sapagkat ikaw po ang nag-akda po nito sa amin o para po sa amin. Salamat po, purihin ka, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan,